So, dito tayo ngayon sa may kalye. Kalye dito. Google activated. Yun, Lopez Haina Street. At dito tayo sa may harap ng Mandawi Foam. Tapos ang hahanapin natin ay ang pinakamalapit na Robinson's Malls or Robinson's Place. Basta Robinson, di bali na. So sa Google Maps, nakita ko dito tatlong Robinson, no? Meron tayong nakitang Robinson Supermarket Bacolod, Robinson Supermarket, tapos Robinson, tingnan ko anong isa tong Robinson. Robinson Cybergate, no? So meron tatlong Robinson dito sa lugar. So yun yung pupuntahan natin ngayon at itatanong natin naman sa tao kung anong sasakyan nating ruta kung para makapunta ng Robinsons. Tanong natin. Alright. Okay. Anong ruta? Robinson? Oo. Sakay ka dali yung balik ka pa doon. Ay, palibertad. Jeep? Jeep. Papunta doon. Unahan pa ng series. Oo, unahan. Sakay ka dali yung Mandalagan. Okay. Mandalagan, Libertad. Mandalagan? Oo. Tapos ano pala yung pinaka-downtown area dito talaga, yung umiikot-ikot lang yung jeep? So, shopping Libertad. Shopping Libertad. So, ikot-ikot lang yun sa city? Proper. Anong mga landmarks na madadaanan nun? Mga shopping mall, city hall, mga ganon, Capitol. Old City Hall. Old City Hall. So, sasakay ko ng Libertad, dito na talaga yan, proper, city proper. Tapos, pinakauna ko madadaanan, Robinson, is itong, anong Robinson to? Cybergate? Ay, Robinson, layo ka na. Sa Mandala, malayo na. Merong isa, Robertson Supermarket. Robinson Supermarket, haralan daw, sa Triangle, shopping. Unahan lang konti. Oo. Sige, dyan na lang. Pero yung Robinson, na more talaga sa Mandalagan. Okay. So, ito yung Robinson Cybergate, no? Malapit sa Sinigang Airport. Saan papuntang Sinigang Airport, ha? Ay, hindi naman. Basta hanap ko lang yung pinakamalapit na Robinson. Yung pinakamalapit na Robinson, dyan na ho. Diyan lang sa unahan. Sige. Sa may triangle. Ayun, salamat ha. Pwede na lakarin, oh. Papunta ka doon ka sa kabila, sumakay. Distansya pa pala, oh. Ay, lapit lang pala, oh. Lapit na lang. Burgos Avenue. Tapos Triangle. Oo nga pala, tatanong ko na rin pala, Dam, kung asan yung yung pinakaunang Bacolod Chicken. Oo. Sa may Bacolod Chicken. Bacolod Inasal. sa may Lacson. Lacson? Saan yun? Lacson sa, okay. Tama. Sa may Capitol. So yun ang pinakauna, doon nagsimula ang Bacolod Chicken sa buong Pilipinas. Hindi, sa may Manukan Country talaga. Manukan Country. May malapit sa SM. Yung pinakamasarap na Bacolod Chicken. Ng Manukan. Inasal. Sige. Ano yun? Chicken Country? Manukan Country. Manukan Country. So malapit sa SM yun. Ayun, no? Sige, salamat, Dam, ha. Okay, so sa mga hindi nakakaalam tungkol sa Robinson's Bank, so dyan kasi ako nag-withdraw lagi, walang bayad. Sayang kasi, no, kung i-withdraw ko siya sa ibang kwan. Ito kasi free. Kaya hanap ko ng Robinson na pinakamalapit. Pero gutom na rin ako, no, gusto kong kumain muna. Pinakamalapit na restaurant. Parang gusto ko dun sa pero Robinson muna, sige, Robinson. Kaya pa to, no? Sakay na ako nito. Tatanong ko magkano, baka mahal. Ito. Ganda na mga tricycle dito, Dito, no? So, parang mas maganda. Dito na ako sa may Robinson Cybergate. Tapos, sasakay tayo ng jeep. Tapos, ano pa ba? Sakay ng jeep. Tsaka doon tayo kain, no? Gutom na, Kaso meron tayo nakitang jeep na dapat sana kabila para doon tayo sa isang Robinson Cybergate. Pero manaw natin, wala, sakay na lang. Adventure, Barangay 27. So yung mga barangay pala dito sa lugar ay may numero no, parang Tondo tsaka Davao. Barangay 23 Dasi, Barangay Moriones 143, mga ganon. Puro mga lagtok. Ayun, lagtok, oy. Asa to? Asa lang lagtok? Ubog?
Asa na? Asa nang lagtok? Ha? Buang-buang. Mega World. Ayun, mamaya. Mega World. Doon pala yun, oh. Sige, para ma-compare natin yung Mega World ng Davao, Mactan, and Iloilo. Dapat yun. Dala lang ha. May strike sila, oh. Strike sila. Sila walang strike. Pulo lang din ako dito. Wala na sila. Okay na. Ay. Kawatan? Oo. Pabalik-balik lang? Okay. Nice. Yun o, may dito. Parang Center Island na ginawang park. Or Center Park. Sementeryo. Ba't ka sa gitna? Naragis ito nga sementeryo, no? Gamay rapod. Ha? Gamay raman lagi po, nakalubong. Masa to siya? Veterans? Memorial? Okay. Pwede dito makasunod niya, dili. Bawal na. Abre to, open. Katong sementeryo. Okay. Galing. Grabe na miss ko yung yung hindi ko napuntahan yung American Cemetery sa May Haro. Pero sige lang ha, babalik din naman ako ng Iloilo. Bacolod City. Golden Sun Finance. So Bacolod City na napakalapit lang niya kay Iloilo. Tapat lang talaga sila, no? Parang ang kanilang boundary lang ay Sigimaras. Pero parang hindi pa na adapt or hindi pa na sabay, parang hindi pa yata nakapasyal, no? Nakapamasyal ang mayor ng Bacolod sa City of Iloilo. Surfing. Ibig ko sabihin, ba't ko nasabing parang hindi pa yata nakapamasyal? Feeling ko hindi pa nakapunta, nakapag-explore ang mayor ng Bacolod sa City of Iloilo. Kasi, di ba? Makikita mo pa yung pagkakaiba. Wala pa silang mga sidewalk masyado. Pero wala, iba naman. Depende naman kasi, no? Preference kasi yan eh. Depende kasi yan sa mga tao na kung anong trip nila sa city nila. Robinson, kuya ha? Robinson kaya ko? Yan na ba yun? Sige dyan. Try. Oo. May din ba sa unahan? Meron din? Oo. Kasi sa unahan na lang. Okay. Dyan na lang. Sa Robinson na lang. Try sa Triangle. Naman yung nila jeep nila dito, parang naman yung walang bumper na matataas na bumper. Yun lang, Bacolod City, St. Sebastian International School. Galing. Alam niyo ang mga syudad-syudad na napuntahan ko, para lang pala siyang mga bahay lang din sa mga kapitbahay, no? May mga kanya-kanya ang priority. Di ko parang makikita mo naman, di ba, kung ano yung priority ng isang pamilya, ng isang bahay, ng isang pamamahay. Yung iba priority na lang wala silang hindi sila formado sa sarili. Pag lumabas, example ng mga gala. Ito, hawag na, kumbaga, bahala na kayo dyan mag-interpret kung ano ba ang ibig ko sabihin. Sana makuha nyo yung tinutukoy ko or yung pinupunto. Meron kaming kapitbahay na pag lumabas, hindi sila branded manamit, hindi sila magara lumabas sa itsura nila, hindi sila ganun ka sophisticada, hindi sila ganun, in short say, hindi sila ganun ka maarte sa kanilang mga pananamit or pamorma. Pero pag nasa bahay ka naman nila, nasa loob ng bahay, napakalinis, talagang naka-floor wax or naka-floor mat, basta malinis ang bahay, arrange, ganun, wala alikabok, mga ganon. Tapos may iba naman ang kailang priority naman,
hindi naman yung kalinisan sa bahay. Yung iba naman ay malawak, malaking bahay. For example, Cavite in Batangas. Pero mostly Batangas, no. Since ako yung nakapunta na sa mga probinsya ng Batangas, like mga Nasugbo, mga malalayo, mga Calaca, mga Limeri, mga Laurel, mga Calatagan, malalayong lugar yan sa Batangas, ha. So yung mga bahay doon, ang kanya namang priority ay malakihan ng bahay, malaki ang bahay, tapos pagpasok po sa loob walang gamit, like TV, upuan, ganun lang. Kumbaga sa labas, ang tingnan mo ang ganda, no, kasi malaki ang bahay, para isipin mo talaga napakayaman, maraming pera, kasi malaki ang bahay nga, di ba? Oh. Pero pagpasok mo doon sa loob, napaka-spacious, no, walang mga gamit, walang mga laman. Tama lang, yung mga TV lang, ganun, rep, o tapos upuan. Ang iba nga, hindi pa nga, wala pang finishing sa loob, pero sa labas, naka-tiles. Alam niyo yung ano, for example, ito yung bubong ng bahay. Yan. Yung bubong ng bahay na yan, ang labas yan, tiles. Ang iba nga, marble. Oo, marble. Oh. Marble or naka-tiles talaga siya. Ang galing. Pero pagpasok mo sa loob, hindi siya finishing. Wala siyang finishing. Walang ano ba, walang finishing touch ba, tao doon. Basta, tapos walang floor mati iba. Nasimento na talaga, ganito lang. Oh. Ang galing. Nakakahanga. Parang, unique siya, unique, no? Kasi, may iba rin naman kasing bahay na napuntahan ko na maliliit lang talaga siya. As in, barong-barong, dampa-dampa, barong-barong lang siya. Maliit lang. Na kung titignan mo sa malayo, parang ano to, parang anong klaseng bahay to? Parang konting lindol lang, yanig, o konting talagang masisira siya. So parang sasabihin mo na kawawa sila. Pero nung ikaw ay nakapasok na, doon mo nakita yung loob, ang daming mga figurine, malinis din, maraming mga gamit, may mga appliances, naka flat screen TV na malalaki, mga smart TV. Ang galing, sa ano naman yun, sa may Ternate, Cavite, tsaka sa Maragondon. Kasi ko, ayos to ang mga trabaho nila, yung gumagawa ng barbecue sticks, tirungan kung tawagin. Pero, pagpasok mo sa loob ng bahay, ang gara, naka smart TV. Diba? Ang gaganda ng mga gamit sa loob, alam yun, so kanya-kanyang priority. So same with the cities din, no. So dito sa Iloilo, parang sa Bacolod, ang nakikita ko dito parang siguro priority na lang yung yaman, industry, maraming tao, parang siguro mas mataas ang GDP nila kumpara sa Iloilo. Not sure, hindi ako sigurado, no. Kasi hindi ako expert sa GDP na mga ganyan, mga kung ano pa, kasi sa Wikipedia na ako talaga umaasa ng information. Wala naman nakalagay doon na GDP. May mga GDP naman nakalagay, pero yun na nga lang, parang 4 digits lang, pesos, ano yun, 4,921 million pesos. Parang ano yun, 4,000 tapos million. So parang nagugulan ako doon sa part na yun. Pero sige lang, baka darating yung time na matututunan ko rin yun kung paano intindihin yung ganong number. So yun, sa Iloilo naman, parang sila naman ay sa beautification, safety, peace and order, cleanliness next to godliness, beautification sa mga lansangan, lugar, urban planning, modernization. Wala kumpleto sa Ricardos ang Iloilo, no? So hindi rin natin sila pwedeng sabihin na hindi sila nagfo-focus sa economy, kasi maganda naman ang nila, di ba? Ang economy. In fact, nga sila, di ba? One of the isa sila sa mga richest sa HUC, di ba? Hindi ko nga lang alam kung anong pwesto nila, no, sa padamihan ng pera, padamihan ng pera. Sa Cebu naman, yun, bali makikita din naman natin yung yung pagsisikap ng mga taga Cebu, ng Cebu province and Cebu City, Mandawi o Lapu-Lapu, na payamanin ng lugar talaga, no. Parang mas inuuna nila yung economy. Oo. Tapos bago yung urban planning. Urban planning yun yung di ba? Kasi traffic sila ngayon, no. Parang siguro naunahan sila ng pagdami ng mga pabrika, ng mga empleyado, pagdami ng mga tao, trabaho, bago magkaroon ng mga skyways, diversion routes, kung ano man ang mga kulang sa Cebu. Di ko alam kung ano man silang nakakalat dyan, kasi di naman tayo taga Cebu. Kasi kami sa taga Davao, alam namin, tukoy namin kung anong kailangan namin sa Davao ngayon. Yung mabilisang paggawa ng coastal road para hayahay na talaga, para madecongest na yung downtown area. Tapos kailangan pa sa Davao ay parang yun na nga, yung informal settlers, napakadami na andyan pa rin existing, no, na hirap daw. Ang istorya is mahanapan ng pinakadabis na relocation shed na siguro mas makatipid ang gobyerno, mas mura, na mas mas livable para sa mga ililipat, no.
i-relocate. Although parang mayroon akong narinig doon minsan na nasunugan sa may Piapi na tinanong ko yung pastor yun siya eh. Sabi ko kung pag mayroong relocation, lilipat ba siya? Para ang sabi niya hindi daw. Kasi mas maganda pa rin daw talaga doon. Babalik na lang sila sa nasunugan din. Kasi mas malapit nga siya, downtown area. Parang ganun lang no, na mindset na marami talagang for example, ito sa Montalban, galing yan sila sa Rizal and galing sila sa QC, scatter of Islam area of QC tsaka ng Caloocan. Nasunog, nirelocate sila sa Montalban, sa bukid, no, sa may Rodriguez Rizal. Pero yung iba ayaw tumira doon kasi nga walang tubig, walang kuryente. Pero ngayon, tinan mo, napakaganda na ng lugar. Parang syudad na rin. Sila mga gala, no, konting na to topic, parang mekos-mekos na, wala talaga siyang wala talagang punto, walang tinutukoy. Bala na kayo dyan. Kain na ako dito. Gutom kaya. At makapag-withdraw na rin, walang pera na, ubos na.